Nagsimula ito sa kakaibang, naka-encrypt na radyo signal na hindi ma-decode. Ngunit naniniwala ang US intelligence na ito'y lihim na mensahe para sa mga sleeper cell ng Iran. Maaring kasama mo na sila sa inyong lugar. Ako si Josh. Sa episode ng The Infographic Show, tatalakayin namin na maaring mas malapit ang lihim na hukbo ng Iran kaysa sa inaakala mo. Nagdulot ng kalituhan sa mga eksperto ang misteryosong Farsi signal tungkol sa layunin nito. May ilan na nagsasabi na maaring ito ay isang Iranian number station na sinusubukang abutin ang mga operatiba sa ibang bansa, habang ang iba naman ay nagbababala na maaring ito ay banyagang intelligence na nagpapadala ng mga tagubilin sa mga ahente sa loob ng bansa. Kahit ano pang ibig sabihin nito, kapansin-pansin ang Tiempo. Nag-broadcast ang istasyon noong Pebrero 28, 12 oras lang matapos ang unang pag-atake sa Iran. Ang tanong sa layunin nito ay nagdulot ng kaba sa mga intelligence agencies. Habang nagpapatuloy ang digmaang pinangungunahan ng US, lalong nadedesperado ang Iran. Hanggang saan kaya sila aabot? Pwede ba silang mapilitang gumawa ng matitinding hakbang na halos walang puwang para sa negosasyon o pagtakas? Halos lahat ng red line ay nalampasan. Natitira na lang ang mismong pagpasok ng mga sundalong Amerikano. Halos imposible na para sa mas moderadong leader ng Iran na itulak ang diplomasya matapos ang pagpatay sa Ayatollah. Tumindi pa ang tensyon ng atakehin ng Israel ang infrastruktura ng langis ng Iran. Lalong lumala ang dati ng malalang kakulangan sa enerhiya ng Iran dahil sa mga pag-atake na nagdudulot ng bantang mas malalim na krisis. Hindi pa natatamaan ang isla ng karga, sentro ng export ng langis ng Iran. Kung tututukan ito ng US, babagsak ang ekonomiya ng Iran at magagalit ang publiko. Winasak ng US at Israel ang programa ng mga misil ng bansa na nagbawas ng higit 80% sa pag-atake gamit misil at drone. Ang Tehran ay may limitadong kakayahan sa pananakot kaya maaring gumamit ng di karaniwang tugon. Pero ano ang ibig sabihin nito? Gaano kalaki ang banta? Nakatira ka ba malapit sa Iranian sleeper cell na naghihintay ma-activate? Ang asymmetrical capabilities ng Iran ay matagal nang binubuo ng tinatawag na Axis of Resistance, grupo ng mga Shia militanteng paramilitary sa kanlurang Asya at gitnang silangan na inorganisa at pinupundohan nito. Maaring umatake ang Iran sa mga kaaway gamit ang mga ahente at magkunwaring walang kinalaman. Isa sa mga pangunahing kasangkot dito ay ang Hezbollah, malaking kliyente ng Iran. Mabilis na pinatibay ng IRGC ang Hezbollah at pinag-isang magkakahiwalay na paksyon sa isang puwersa. Matagal ng problema ng Israel, may mga mortar at rocket ito na kadalasang galing sa pondo ng Iran. Sa simula ng digmaan ng Iran, nakipag-ugnayan ng IRGC sa mga proxy nito. Hezbollah lang ang grupong nagpakita ng malaking tugon na posibleng nagdulot ng tensyon sa kanilang pamunuan matapos ang matinding pag-atake ng Israel noong huling bahagi ng 2024. Mahalagang bahagi rin ang Islamic Resistance sa Iraq o IRI. Kahit nabawasan ang koordinasyon ng IRI sa malawakang antas dahil sa aksyong militar ng US laban sa mga Shia militia sa labas ng pamahalaan ng Iraq, nagsagawa pa rin ito ng rocket at drone strike sa mga base ng US at nag-organisa ng mararahas na protesta sa Baghdad Green Zone. Ang Hamas na dating pambato ng Iran kasama ang Hezbollah ay humina na at hindi tumugon sa panawagan ng Iran para sa aksyon. Tahimik man, ang mga Houthi ang pinakamatagumpay na proxy ng Iran at paulit-ulit na umatake sa mga barko sa Bab al-Mandeb Strait. Nakaapekto ito sa pandigdigang kalakalan kaya napilitang umiwas ang mga barko sa Suez Canal at dumaan sa Cape of Good Hope. Ang aksis ng paglaban ng Iran ay binubuo ng mga kilalang banta kaya nagsikap ang US, Israel at iba pang kaalyado na pahinain ang kanilang kakayahan. Winakasan ng Israel ang kakayahan ng Hezbollah na magdulot ng malaking banta at isinama pa rito ang pagkawasak ng malaking bahagi ng Hamas. Tumitindi ang tensyon sa iba't ibang lugar at marami pang dapat tuklasin. Siguraduhin i-like, i-share at mag-subscribe at huwag palampasin ang iba pa naming mga video tungkol sa mga kaganapan sa gitnang silangan. Bagamat posible na ang misteryosong signal ay para sa mga grupong ito, mas malamang na ito ay para sa ibang banta na ikinababahala ng Western intelligence. Mga bantang nanatiling tahimik at hindi gaanong nakikita ng publiko kahit na naging aktibo sila nitong mga nakaraang taon. Sa halos isang dekada, ang mga lihim na ahente ng Iran ay kumikilos sa ibang bansa. Sinikap ng mga ahente ng impluensya na baguhin ang opinyon ng publiko sa kanluran. Malayo sa Israel, nakapasok pa ito sa mga kolehiyo gamit ang pangalan ng mga pro-Palestina na organisasyon. Mas naging aktibo ang mga pangyayari mula dekada 2020. Noong 2021, kinasuhan sa US ang grupong Iranian agents dahil sa sabuatan sa pagdukot. Target nila si Masih Alinejad, isang Amerikanong mamamahayag at aktivistang pangkarapatang pantao na ipinanganak sa Iran at naglantad ng pang-aabuso ng rehimen at nanawagan ng pagbabago sa buong mundo. Ipadadala siya sa Iran kung saan posible siyang mapahirapan at bitayin. Kinasuhan din ang mga ahente ng paglabag sa mga sanksyon, pandaraya sa bangko at wire at money laundering.
Noong 2025, kinundena ng mga bansang Europeo ang Iran dahil sa mga operasyong intelligence at kriminal laban sa Amerikano at Europeo. Napigilan ng Britanya ang 20 plano ng Iran na kidnapin o patayin ang mga British at Iranian sa UK. 3 Iranian ang inaresto at kinasuhan dahil sa planong pagpatay sa mga mamamahayag sa Britanya na tinuturing ng rehime ng Iran na banta. Kasama ito sa mas malaking operasyon laban sa mga operatiba ng Iran kung saan walalong Iranian ang inaresto. Bago ito sa Alemanya, kumuha ang Iran ng isang mamamayang Danish upang magsagawa ng pagmamanman sa mga mamamayang Hudyo ng Alemanya. Pinaniniwala ang paghahanda ito para sa teroristang atake laban sa mga Hudyo sa Alemanya. Nangyari ito 5 kawan lamang matapos dukutin ng mga ahente ng Iran si Jamshid Sharman, isang Iranian German sa Dubai at palihim na ipinasok sa Iran kung saan siya ay tuluyang binitay noong huling bahagi ng 2024 matapos ang isang wad na paglilitis. Malinaw na malaking banta ang Iran at matagal nang may lihim na digmaan kontra kanluran. Ang tanong, gaano pa kalaking pinsala ang magagawa nito? Ang totoo, maaring mas marami pang kayang gawin ng Iran ngayon kaysa noong nakaraang taon. Ang ebidensya nito ay makikita sa isang nakakabahalang bagong trend sa mga operatiba ng Iran sa ibang bansa, ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa mararahas na kriminal na organisasyon. Noong 2011, sinubukan ng intelligence ng Iran na umupa ng hitman mula sa Mexican cartel para patayin ang ambasador ng Saudi. Ang inaakalang hitman ay impormante pala ng DEA at agad nagbigay alam sa mga handler tungkol sa plano. Si Mansour Arbabsiar ay hinatulan ng 25 taon para rito. Pinaniniwalaan na yong nilalapitan ng Iran ang mga kriminal para maglunsad ng pag-atake sa ibang bansa. Isang Pakistani na nahatulan sa tangkang pagpatay sa mga US politiko at pinaniniwala ang tinulungan ng organisadong krimen ang operasyon ng Iran. Noong 2026, si Carlyle Rivera, isang Amerikanong nahatulang mamamatay tao, ay sinentensyahan ng 15 taon sa kulungan dahil sa murder for hire na plano. Sa ngalan ng pamahalaan ng Iran, target ni Rivera ang isang mamamahayag na kritiko ng rehimen. May mga nabunyag ding mga plano laban sa mga mataas na opisyal ng US, ngunit wala pa sa mga ito ang umabot sa yugto ng pagsasakatuparan. Madalas na nagbabala ang Iran na target pa rin ng asasinasyon si Donald Trump bilang ganti sa pagpatay kay Qasem Soleimani noong 2020. Pinaniniwala ang tumutulong ang mga drug cartel sa mga operasyon ng Iran na tinatarget ng US government. Sa Mexico at Ecuador, natuklasan ng mga cartel na kriminal na pareho sila ng kaaway ng Iran. Dahil sa laki ng yaman ng dalawang grupo, naging seryosong banta ito, kaya napansin ng US security forces. Hindi lang mamamahayag at personalidad sa politika ang target ng pag-atake. Pinangangambahan na pinakikilos na ng Iran ang mga jihadist na matagal nitong inihanda para dito. Habang lalong napapalala ang kalagayan ng digmaan para sa Iran, maaring naghanap ang bansa ng paraan para maghiganti sa pamamagitan ng internasyonal na terorismo. Mayroon itong mga yaman mula sa malawak nitong reserba ng langis, pati na rin ang mga talento. Ang Iran ang pinakamalaking taga-suporta ng terorismo sa buong mundo. Malabong maging kasing tanyag ng pag-atake noong Setyembre, 11 mga posibleng teroristang atake ng proxy ng Iran sa kanluran. Kinailangan ng mga iyon ng matagal na paghahanda at malamang hindi magawang itago ng Iran ang ganitong operasyon nang matagal nang hindi nalalaman ng banyagang intelihensya. Mas malamang na magsagawa ang Iran ng sunod-sunod na maliliit na pag-atake para panghinaan ng loob at takutin ang populasyon ng Amerika at Israel. Ang mga insidente ng mass casualty na kinasasangkutan ng pagsaga sa mga pedestrian ay malaking kinatatakutan dahil sa kadalian ng pagsasagawa ng ganitong uri ng pag-atake. Posible rin ang pambobomba sa mga sibilyang target gamit ang mga gawang bahay na pampasabog. Isang pag-atake ang napigilan noong unang bahagi ng Marso, 2026 sa labas ng bahay ni Alkalde Zoran Mandani ng New York. Hindi konektado sa Iran ang dalawang salarin, ngunit naudyok sila ng ISIS. Ayon sa isa sa mga salarin, nanood siya ng ISIS propaganda online, kaya naudyok siyang gawin ng pag-atake. Hindi sumabog ang mga pampasabog na gamit, ngunit maaari sanang naging mapaminsala ito. Ipinukol sa nagpoprotesta ang homemade na bomba na may tuwerka, perno at tornilyo bilang nakamamatay na shrapnel. Naaresto ng NYPD ang parehong suspect, ngunit hindi pa rin tiyak ang lawak ng banta mula sa Iran. Bagamat posiblang may sleeper cell ang Iran sa kanluran, maliit ang mga ito at kulang sa gamit para sa malalaking atake. Pinatunayan ng digmaan sa Iran na malalim ang pagpasok ng US at Israel sa intelihensya at pamahalaan ng Iran. Dahil dito, na-target nila ang mahigit 40 mataas na opisyal ng gobyerno at militar sa mga unang araw ng digmaan. Dahil sa ganitong kalalim na pagpasok, malabong magawa ng Iran na pondohan at armasan ang maraming sleeper cell sa US at ibang bansa.
Mas nakababahala ang kakayahan ng Iran na magpadala ng milyon-milyong pondo sa mga internasyonal na kartel at kriminal na organisasyon na kayang magsagawa ng mas mapaminsalang kampanya laban sa US. Malamang nawala na ang dating mga pananggalang dahil sa malawakang pag-atake ng US. Nalampasan ang hangganan at posibleng naghahanda na ang Iran sa pinakamasama nito. Para mas maintindihan kung gaano kalayo ang kayang gawin ng Iran at kung ano ang susunod nilang mga hakbang, panoorin ang plano ng Iran para sa ikatlong digmaang pandaigdig. Hinihimay nito ang mga estratehiya at panganib na maaring bumago sa takbo ng mundo. O i-click na lang ang video na ito.